ating speaker for tonight. So, Emerald, Elite Executive ng company. So, ibig sabihin, may potential income na 600,000 per week. Condominium achiever. Camaro car achiever. Grabe, 7 million circle na po ng company. And, grabe po, top 2 sa board exam. Sa dentistry. No? And nag-aral po sa UP. So, tinatawagan ko po, bago po natin tawagan itong ating speaker ngayong gabi, no? 1 milyon para sa taong to. Ayan, sabay-sabay mo. 1, 2, 3, go. 1 milyon. 2 milyon. At 3 milyon. Ayan. Ang ating speaker po ngayong gabi, no? Mentor, Doc Shane Siriban de Leon. Ayun, nabulol po, no, mga mens. Ayan, amazing morning. Bigyan natin ng milyong-milyong palakpak si Mentor Janice Bueno. Ayan, nabubulol talaga minsan yung mic natin, no? Ayan, palakpakan nyo kasi first time lang din po niya dito sa ating stage. Anyway, amazing morning. Excited ba kayong matuto? Yes! Maging excited kayo, okay? Kasi hindi lang kayo matututo, ma-inspire kayo kasi mamaya may car achiever tayo. Grabe, ang lupit nung car achiever mamaya, batang-bata. Okay, kaya naman, maganda po sa mga nanonood din po sa live natin. Okay lang ba, send nyo na po yung link sa mga GC, baka hindi nyo pa po na-send sa iba. Okay, makapag-plug in po sila sa ating Facebook Live, sa ating I Am Worldwide Corporation Facebook page. Okay, and of course, sa mga nandito po sa office natin ngayon, yung mga nasa labas, pwede na po kayong pumasok. Okay, para at least ma-witness nyo po yung inspiring na car achiever natin later. And of course, para matuto kayo ngayon. Excited ba kayo matuto? Yes! Yung training natin ngayon, special. Kasi nakalagay, special eh. Okay, so may idea na po ba kayo kung ano yung topic natin? Wala pa, kasi nakalagay nga special. Okay, pero itong topic po na to, first time ko po itong ibabagsak. Excited ba kayo? Okay, pero itong itatopic natin ngayon, ito po isa sa mga essential na kailangan malaman ng isang nagbi-build ng network. Okay, kung ikaw nagbi-business ka dito sa I Am Worldwide, kailangan mo magkaroon nitong ituturo ko ngayong gabi. Gusto mo na bang malaman? Okay, pero bago mo malaman yan, okay lang ba i-share ko lang muna yung story natin? Quick lang, siguro mga 5 minutes and 2 hours lang. Okay lang ba? Ayan, kaya sa mga nagkakape po dyan, baka pakidagdagan po yung mga kape nyo. Ayan, okay lang din po sa mga nagdi-dinner sa ating live. Pwede naman pong kumain habang nakikinig. And I want you to give me your 100% focus and attention. Okay lang ba? Okay, sa mga first time din po, maganda makapag-notes kayo. Okay, para itong topic na to, later on, pwede mo ring ituro, ma-review mo din, para ma-implement mo rin sa'yo. Okay ba yun? Ayan, so again, amazing morning everyone. Pakilala po ako sa inyong lahat. Ako po si Mentor Shane De Leon. Ayan, before po ako mapunta sa I Am Worldwide, ito po ako. I'm the eldest among 4 siblings from Balanga, Bataan. Sino po dito yung mga taga-Bataan? Ayan, meron po dyan sa live. Okay, so dyan po ako lumaki. Okay, and then, ito po yung background ko before ako napasok sa network marketing. So, nag-graduate po tayo ng Doctor of Dental Medicine sa UP Manila. Familiar po kayo sa UP? Ayan, dyan po yan sa may PGH, sa Taft. Okay, and right after that, nag-board exam po tayo at nag-top 2 naman tayo sa board exam. Pero soon, malay mo, dito rin sa I Am Worldwide, no? Thank you, Lord! Ayan, and after that, dahil wala po akong enough capital to put up my own clinic, nag-work ako sa associate dentist sa isang dental clinic dito po sa Manila. Okay, akala ko pag nakagraduate ka na magandang course, na magandang school, malaki ang sahod, hindi pala. Okay, ang liit, cute lang. Okay, pangbayad lang ng bills. Okay, and I realized na dapat pala hindi lang tayo nagre-rely sa isang source of income. Dapat pala, lagi kang may backup. At buti na lang may nagpakilala sa akin nito. Nakilala ko lang po ang ganitong business through social media. Sino po dito yung mga na Facebook lang? Taas ang kamay. O di ba marami? Na Facebook lang po ako.
Di ba? Na-curious ako, nakinig ako ng presentation, and ayun na po ang start. Okay? Pinakinggan ko lang din po. Nagandahan po ako. Ayan, and ito naman po ang aking partner. Kaming dalawa po ay full-time na pinagtutulungan yung business. Okay, yung husband ko po, before po siya ma-involve sa network marketing, maritime transportation undergrad po siya. Okay, and professional car racer. Mahilig po kasi siyang mag-racing. Sino ba dito yung mga nagre-racing? Diyan lang sa EDSA. Hindi, joke lang. Yan, nagko-compete po siya sa mga, yung mga battle, kung ano man yan, toge battle. Ayan, yung mga autocross, sumasali po dyan. Yan, si Mentor Kinix. Okay, and then, nung nakita po niya yung network marketing, ito na po yung ginawa namin together. Okay, and ito na po, fast forward na po natin sa I Am Worldwide. Nag-start po tayo dito July 2018. Ay, matagal na pala si Mentor Sheen sa I Am Worldwide, yes. Okay, pero hindi po tayo kasama sa mga pioneers. Kumbaga, late na lang natin nalaman na may I Am Worldwide pala. Okay, so July 2018 yan. Nakilala po namin sila Press, sila VP, sila Mentor Pitch. Nagpe-pray lang po ako na ng company. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng company na God-centered yung mga may-ari. Okay, and nilid niya po tayo kina Press AM, kila VP, yan po. And then, napunta po tayo under Team MVP. Okay, and then ganun lang din po. Nung nag-start po ako katulad nyo, nagbubutas lang din po kami ng upuan. Ayan po, uma-attend kami ng training. Parang ganyan. Diba? Nakikinig ako sa mga speaker and then iniisip ko, someday, darating yung time, nandito na rin ako sa harap. Nangyari na ba mga mens? Palakpakan nyo naman yun. Kaya mga mens, ito sinasabi ko sa inyo. Seryosohin nyo po itong pagte-training. Believe me. Ito po yung puhunan nyo, hindi po yung pinangpiin nyo. Diba? Ang totoong puhunan po, knowledge. Kailangan you have to master the business as fast as you can. Bilisan nyo pong matuto. Huwag po kayo magmadaling kumita. Okay? Kasi kapag yung knowledge nandyan na, di ba sabi nga, learn before you earn. Kaya, congratulations, palakpakan nyo po yung mga sarili nyo kasi nandito kayo. Okay? So, yan din po, nag-start tayo umattend ng training. Tapos, yung training po mga mens, hindi lang po yan pumapasok sa tenga. Dapat po yan ina-apply. Ina-apply ko lang po yung mga natutunan ko, especially Facebook marketing. Okay, and then yung mga una ko pong mga naging directs, nakilala ko lang po sa Facebook. Posting. Di ba tinuruan naman po tayo ng mga mentors paano mag-post? Ayan, yung mga unang na DR po natin, mga Jades. Galing po sa USA, yung isa naman galing dito sa Pilipinas. Unang directs ko po, 2 Jades. Palakpakan nyo naman yung mga mens, pinapalakpakan yan. Ang malupit niyan, hindi pa ako marunong mag-IBP noong time na yan. Sinend ko lang yung video ni Mentor Pitch. Diba? Marami na ako narinig dito na nag-pay in dahil nasenda ng video lang. Yun, ganun lang din ginawa ko. Until inaral ko po mag-present. Okay, kaya po nakapag-talk na po tayo, nag-provincial expansion po tayo ng time na yan. Diyan po tayo nakabuo ng Team Batangas. Okay? Ayan, and after 3 months po, nakapaglabas po tayo agad ng car November 2018. Palakpakan nyo po yun. Okay, kasi sabi ni Mentor Pitch, maglabas ka na ng car. Diba? 3 months pa lang po ako nun. I think nasa 300K earner pa lang ako noong time na yan. Kasi during that time, nagsi 6 digits per month na tayo. Kasi nga, puro executive package yung pumapasok. Platinum, gold, jade, puro ganun yung pumapasok. Diba? Thank you Lord talaga, no, noong time na yan. And, ayan na, nanganak po tayo. Ayan. Nung time na humahataw po tayo during our first year, buntis po ako niyan. Okay, sino po dito yung may mga downline na buntis? Meron ba kayong mga downline na buntis? Bigla na lang nabubuntis. Ayan. O yung lumaki lang yung tiyan. Sino yung ganon? Ayan. Ako po, nung time na yan, nanganak po ako sa bunso. Ayan, si Ador, no? Nung time po na yan, nagpahinga po ako 1 month. Nung nagpahinga po ako ng 1 month, nagpahinga din po lahat ng downlines ko. Eh, hindi pa po uso yung mga zoom-zoom nung time na yan. Mens, alam niyo kung ano nangyari? Yan, nag-attrition po ako. May 2019 attrition. Grabe po. Diyan ko po naranasan talaga na mamlayers po sa U-belt, magdikit ng sticker sa mga tricycle, nagdikit ng sticker sa mga jeep. Hindi ko alam kung naranasan nyo to, pero yan po ang naranasan ko noon. Na-imagine nyo po ba ako? Sumasakay po ako ng mga jeep. Manong, ano lang po, magkakabit lang po ako ng sticker. Ito po, barya lang po sa umaga.
Lahat po ng jeep dun sa may bandang San Sebastian, sa may bandang Menjola, pupunta po kami dun. Tapos, nakita nyo po tong tarpaulin, yung mga subdivision po dun sa may Las Piñas, iniisa-isa ko po. Pinuntahan ko po yung mga gate. Pwede po ba magkabit ng tarpaulin dito? Ay, pumunta ka sa clubhouse. Yun, may bayad pala yun. Kala ko pwede lang magkabit. So, 500 per month. So, siguro naka-anim ako na subdivision. Para lang po, mag-build uli ako ng bago kasi nawala eh. Mga mens, ito lang tip ko. Pag nawalan ka ng grupo, build ka lang uli. Diba? Ang importante, ikaw yung hindi nawala. Diba? Ang masama, nawala na nga sila, sumama ka pa. Diba? Mga mens, laban lang. Huwag mong tignan yung nawala, tignan mo kung ano yung vision mo. Kung ano yung nakita mo na pwede mangyari sa'yo. Hindi po ako napanghinaan noong time na yan until ni-negative na po ako. Sino po yung may mga negative na kapamilya? Ayan. May nagnega sa akin. Si Mentor Kinix. Sabi niya, tigil-tigilan mo na nga yung pag-aayam mo. Diba? Mas malaki pa yung kinikita ko sa top 1 nyo. Diba? Parang kumikita naman po kasi kami dun sa business namin. Meron kami ibang source of income. Mas malaki pa yung kita. Parang alam mo yun, yung medyo pa siya nun. Sabi niya, wala na mangyayari dyan. Wala ka ng team, ganyan-ganyan. Would you imagine na ganun ka negative? Meron po ba kayong mga kasama sa bahay na ganun? Yung pinapatigil na kayo? Kasi hindi pa nila nakikita yung result. Nung time po na yan kasi nag-attrition, so malamang yung income po bumaba. Okay? Nung time na yun, pinag-pray ko lang kay Lord kung ano yung gagawin ko. Pero alam niyo po ba, sobrang everyday, yung emotion ko sobra, kasi kakapanganak eh. Di ba pag kakapanganak, sino mga mommies dito na nanganak na? Yung mga na-try na po magka-baby. Di ba po meron tayong tinatawag na postpartum? Di ba? And sobrang hirap po nun. Yung everyday na lang po kung naiyak. Kasi po, sobrang emotional ko po nung time na yun na hindi ko matanggap na pinapastop ako na paano na ang gagawin ko sa buhay ko? Di ba na ito na yung pinili ko na career pero bakit hindi ko na to pwedeng gawin? Okay, and sabi lang kasi sa akin ni Lord doon, submit to your husband. Diba? Sumunod ka lang muna sa akin, magtiwala ka sa akin. So, nung time na yun, nag-lay low ako, nagpaalam pa nga ako kay Mentor Pitch. Sabi ko, Mens, ayusin lang po muna yung personal problems ko. Okay, and nung time na yan kasi, wala na halos talaga yung team. Okay, yung natira na lang yan, 3. Yung nakikita nyo nandyan sa taas. Isang OFW, 2 nandito, tapos yung isa nabuntis pa. Diba? Ito malupit. Kapag may nauna talaga, may susunod eh. Tapos yung isa nabuntis din. 2 silang nabuntis. Wala na talagang natira mga mens. Diba? So, ano nangyari? Yan yung 11th hour ko mga mens. Yan yung pinaka naging down moment ko ng pag-aayam worldwide ko. Yung nag-stop ako. Okay, pero pinag-pray ko kay Lord. Sabi ko, Lord, babalik ako. Pero pag bumalik ako, kasama na ko na si Mentor Kinix. So, ito yun. Okay? Ito yung, palakpakan nyo po, nakabalik po tayo. November 2020, pandemic. Bumalik po kami. And this time, si Mentor Kinix na po yung nagsabi kay Mentor Pitch na babalik na kami. Kasi pinag-pray ko, naalala nyo pinag-pray ko? Sabi ko, Lord, babalik ako, pero darating yung time, kasama ko na rin si Mentor Kinix. Kasi dun sa first company namin, magkasama na kami dun. Okay, before namin nakilala yung I Am Worldwide. So, naniniwala ako na babalik yung passion niya sa pagne-network. And nangyari siya. Time lang. Kaya mga mens, pag may pinagpe-pray ka, huwag kang mainip. Trust God's timing. Diba? Kasi His timing is the perfect timing, hindi yung timing na gusto mo. Okay, kaya kapit lang, mens. Sabi mo nga sa katabi mo, kapit lang, mens! Tuloy-tuloy lang! Diba? Tuloy-tuloy lang tayo mga mens. And tignan nyo yung nangyari mga mens. Grabe. Hindi pa ako naniniwala kay Mentor Kinix na totoo na talaga na gusto niya. Alam nyo ba nung time na yun, hindi muna ako sumasama sa kanya, lumalabas lang siya. Nagugulat na lang ako, pagka uwi niya ng bahay, 3 silver. Magbigay siya sa akin pera, paprocess. Okay, sige. Tapos kinabukasan na, alis uli siya. Babalik uli siya. Okay, ito 3 silver uli. Pangatlong araw, may gold. Sabi ko, seryoso na talaga to. Sabi ko, sige, naniniwala na ako. Na totoo na talaga. Doon kami talaga nag-tandem.
Ginagawa talaga namin offline kahit pinigilan kami ni Mentor Fish. Sabi sa amin ni Mentor Fish, oh, Zoom lang tayo ah. Sabi ko, ano Zoom? Wala talaga akong alam sa Zoom kasi yung alam ko po na networking, lalabas ka, mag-IBP ka ng table talk. Yun po yung alam ko. Ano yung Zoom? Ano Zoom? Basta maggagawa lang tayo ng link, tapos doon natin isisend sa mga presentan, tapos doon sila papasok. Hindi namin magets yun nung una. So, ang ginawa namin, yung labas-labas muna. Naggawa kaming prospect list. Nagtawag kami, bro, saan ka? Ah, dyan ka ba? Sakto pala, dadaan kami dyan. Sige, dalaw kami. Yun na. Dalaw, kwento, latag. Dalaw, kwento, latag. Dalaw, kwento, latag. Sunod-sunod yun. Naka 20 directs kami in 20 days. Palakpakan nyo po yun. Ito malupit, wala kaming resulta. Nung pumasok kami sa I Am Worldwide, wala na po yung Montero noon. Give up po namin yun. Bakit? Kasi wala na nga eh. Wala talaga. Ang alam lang po namin, naniniwala kami sa I Am Worldwide. Ang tini-up namin yung resulta ni Mentor Pitch, ABC rule mga ments. Iti-up mo yung resulta ng mentor mo, ng crosslines mo, iti-up mo yung I Am Worldwide, iti-up mo yung products, iti-up mo yung compensation plan. Ganun lang kami. Confidence lang. Sobrang ganda nito. Diba? Tawag, usap, diba, kwento, pay in, OTS. Ganun lang po kami kasi ang dala namin yung conviction namin dun sa paniniwala namin dun sa negosyo. Diba, 20 directs po mga mens. Kaya kung gusto mo makabuild ng momentum, lumabas-labas ka rin mens kung mausap ka. Baka minsan kaya tayo nane-negative kasi wala tayong activities. Ganun lang po ginawa namin. Hindi kami pumapayag sa isang araw, wala kaming pay-in. Di ba yung iba, hindi pumapayag, walang talk? Kami, hindi kami pumapayag na wala kaming pay-in. Bakit? Wala kaming team eh. Paano kami magkaka-team kung hindi kami magtotok? Di ginawa namin, lumabas kami, tawag kami, kausap, bahay-bahay talaga mga mens. Ganun yung ginawa namin kasi yun yung alam pa namin noong time na yun. Until naaral namin yung Zoom. Yan na nga. Sabi ko, pwede pala yung mga online. Inaral po namin yung pure online system. November 2020, online, ganyan po karami yung mga kinukuha namin sa office. Yan po yung time na nawala ng paper bag. Pag kinukuha po namin yung barley, naka-sando bag. Nakita nyo po? Ganyan po kami nung pandemic. Pero alam mo, ang grabe, hindi rin kami makapaniwala. Sobrang sunod-sunod po yung pay-ins yung time na yun. Yung mga napapay-in namin, ang ginagawa namin, pinapapasok na lang namin yung mga invites nila sa Zoom. Hindi na kami yung sa labas. Kasi ang dami namin na direct, di ba? So sabi namin, kailangan na natin gawin yung sinasabi na Zoom. Di ba? So nagkanta kami ng IBP everyday yun. Monday to Sunday, 9:30 p.m. Lahat po ng invite ng DR namin, papasukin lahat sa Zoom, mag-IBP kami ni Mentor Kinik, salitan kami. Diba? Monday ako, Tuesday siya. Wednesday ako, Thursday siya. Salitan kami. Monday to Sunday yun. Tapos, kumita kami ng almost 200,000 sa loob lang ng isang buwan. Palakpakan niyo po yun. Okay? Yan po yan. Tapos nag-sapphire din po kami nung month na yan na nag-massive directs kami. Okay? And then, ayan po, nakabuild po tayo ng team. Ito po yung first event ng ang team namin, Dream Team. December 20, kailan ba to? Basta nag-event po kami. Kasi sabi po ni Mentor Pitch mag-event. Kailangan meron daw event na ginagawa or gathering. So, sunod lang kung ano yung sinabi ng mentor, di ba? So, ginagawa namin yan, anniversary event namin. Ayan, and nagkakaroon na rin kami ng team ng OFW. Mayroon kaming team Ireland, Qatar, Saudi, Abu Dhabi, Japan, Hong Kong, Singapore, USA, Canada, and many more. Palakpakan nyo po yun. Inaral lang po namin yung mga ginagawa sa mga online. Kung ano yung activities na ginagawa ng mga top mentors, gaya-gaya lang po kami. Alam nyo po, pro tip. Sabihin nyo nga, copy business. Huwag ka na mag-imbento. Okay? Nakikita nyo po ba yung top movers every month pinopost ng I Am Worldwide? Sino nakakapunta ng Facebook page ng I Am Worldwide? Punta ka doon sa top 40. Tignan mo lahat ng pangalan doon. Mamiso ka lahat doon. Check mo yung activities nila. Kung ano yung hindi mo pa ginagawa, gawin mo. Kasi there's a reason bakit yung mga nasa top 40, nasa top 40.
Lalo na yung mga hindi nawawala sa top 40. Sino yung consistent na nandun? Tandaan nyo lahat ng pangalan. Yun yung tama, yung ginagawa. Do you agree? Kasi hindi naman po mapapasok sa top mover pag walang team. Eh di ba nagbibuild tayo ng network? Tama mali? Kaya yun po ang gayahin natin. Ganun lang po ginawa namin ni Mentor Kinix, na miso lang kami. Tinagnan namin sino yung mga top. Bukod sa mentor namin, na miso kami. Kasi yun yung turo sa sa training, di ba, mamiso? Tama ba? Di ba? Sabi nga, if you want to become successful, copy what successful people do. Huwag ka na pong mag-imbento. Kopyahin mo na lang. Ganun lang kami, mga mens. Ayan. Okay, and then yan po yung naging car natin sa I Am Worldwide. Palakpakan naman natin yan. Diba? Before pandemic, Montero. After pandemic, just ilang months lang since nag-start kami ng pandemic. Kasi diba November 2020 kami nag-start? Kailan po yan lumabas? April 2021 po lumabas yung Camaro. Pagka 1M circle po namin. Palakpakan nyo po yun. Okay, and then right now po we have 10 car achievers and may mga maglalabas pa, malapit na. Okay, this year, ang goal po namin talaga, maraming mapalabas kami ng mga car achievers. Okay, and then yan po, incentives na nahihit namin ng company, MacBook Pro. Ayan, Japan incentive, na-hit din po natin. Mga mens, maganda mag-hit kayo ng rank up. Kasi ang sekreto lang po talaga para makahit ng incentives, kailangan mag-hit ka tapos yung rank i-maintain mo. So, halimbawa, nakahit ka na ng Sapphire, huwag ka na papayag yung Sapphire, hindi mo na ma-hit uli yung RQB niya next month. Okay? Or, kung hindi mo man ma-maintain, yung mas mataas pa, mag-ruby ka. Ganun lang, mens, ang sekreto para makahit ng mga incentives. Okay? Ayan. Ayan, nakasama din po tayo sa Singapore. Sino po yung nakasama sa Singapore? Meron ba? Ayan, Mentor Jerby. Palakpakan natin si Mentor Jerby. Grabe yan. Ayan, and yung Taiwan din po ng Team MVP, na-hit din po natin yan. Mga mens, kailangan kasama to din sa mga gino-goal, yung mag-hit din po ng mga incentives. Kasi libre naman po yan. Okay? Kaya kung gusto mo maging achiever talaga, kailangan nakakahit po kayo ng mga ganitong incentive. Bakit? Hindi para sa sarili mo, kundi para sa grupo mo. Bakit? Kasi ikaw ang standard. Okay? Ikaw yung kinokopya. And ito po, praise God, nakakapag-acquire po tayo ng isang condominium here in San Juan worth 8.5 million. Palakpakan po natin yan. Okay? Ayan, and na-awardan tayo sa overall top 24 ng buong kumpanya last October 2023. Ayan. Grabe, dati nanonood lang kami sa Araneta, pumapalakpak lang kami. Nung anniversary po ng, I think 3rd anniversary po ng I Am Worldwide, nakasama pa po ako sa Araneta. Yung time na buntis ako, manganak na ako. Nasa audience lang kami. And then sinabi ko lang din sa sarili ko noon, darating yung time, aakit din kami ng stage. Hindi nangyari na siya, mga ments. Kaya kung ikaw, di ba, pumapalakpak ka lang, nako, mamimiss mo yan, ments. Kasi darating yung araw, ikaw naman yung papalakpakan, Sarah. Palakpakan mo yon. Okay? Ayan, and tayo po, nakahit na tayo ng M. Okay, 1st million, 2nd million, 3rd million, 4th million, 5th million, 6 million. Tignan nyo po yung 2023. 3, 4, 5, 6. Ilan pong million po ang nakuha natin yan? Diba? Ilan po? Grabe po, mga mens. Pero yung 1st, 2nd, 3rd, medyo matagal yung mga interval. Ito lang sinasabi ko sa inyo, mga mens. Yung pinakamahirap na million, yung 1st million. Kaya huwag kang mag-quit. Kasi kapag nag-give up ka sa yung journey mo puntang 1st million, paano mo makukuha yung mga next? Tama ba? Okay, and sample ng mga income namin ni Mentor Kinix, ayan po, 264,000. Ito po, August. Naranasan namin, pinakamalaki namin kinita kasi nag-just for you po kami dyan ng Jade. Okay, and then September, 383,000. October, 460,000. November, 301,000. December, 383,000. Palakpakan nyo po, mga mens. Okay, dati, iniisip lang namin yan na magkakaroon din kami ng ganyang income. Kasi yung mentor namin, ganyan yung income noon. Ibig sabihin, lagi mo lang sasabihin, I am next. Sabi mo nga, I am next. Kaya mga mens, kailangan dire-diretso lang talaga tayo. Huwag ka lang panghinaan. Kapit ka lang.
Okay, and then ito po latest natin na M-Circle, March 2024, 7 million circle. Palakpakan nyo naman po yun. Ayan, so dumako na po tayo sa ating topic for tonight, which is all about, pakibasa po. Time management in I Am Worldwide Business. Mga mens, ito po sobrang importante talaga nito. Isa sa mga common na nagiging problem dito sa I Am Worldwide is hindi po nakakapag-manage ng time ng maayos. Okay? Yung iba sinasabi, walang time. Mga mens, hindi po totoo yun. Walang time. Hindi mo lang na-manage. So, ngayong gabi, mga mens, ihanda nyo na yung mga ballpen nyo. Okay? Magsulat kayo. Baka may matutunan kayo dito na pwede nyong i-adapt, pwede nyong i-apply kung paano nyo ginagawa yung I Am Worldwide Business ninyo. Okay? So, simulan natin yung definition. What is the definition of time management? Okay, so sabi dito, it is the process of organizing and planning how to divide their time between different activities. Okay, ano pa? It is the process of planning and exercising conscious control of time spent on specific activities, especially to increase effectiveness, efficiency, and productivity. Dami naman sinabi. So bottom line, yung mga activities, inaayos mo dun sa oras na meron ka. Kaya means, kahit part-time ka, may oras ka, ima-manage lang natin. Okay lang ba yun? Ano pa? It is the art of having time to do everything without getting stressed about it. Kasi means, kung minamanage mo yung time mo na mabuti, hindi ka masistress. Nakaka-stress lang kapag kasi feeling mo wala kang time kasi nga hindi na ma-manage. Tama, mali? Diba? So, mamaya, bibigyan ko kayo ng mga tips, ano yung pwede nyong gawin para ma-manage nyo yung time nyo. Okay? So, ano ba yung importance of time management in our I Am Worldwide Business? Number 1 is to achieve bigger and better results. Mga mens, pansinin mo, merong kumita ng 1 million ng 3 taon. Pero may kumita din ng 1 million ng 1 taon. Ano mas gusto mo? 1 million in 1 year or 1 million in 3 years? 1 million in 1 year, syempre, alam mo ba mga mens, yung kumita ng 1 million in 1 year, tsaka 1 million in 3 years, parehas lang ng ginawa. Alam nyo ba na parehas lang sila ng ginawa? Ang difference lang, mas maraming ginawa yung nag 1 million in 1 year. Parehas lang sila ng ginawa. Kinompress lang. Kasi yung pwede mong gawin ng 3 taon, pwede mo namang gawin ng 1 taon. Tama, mali? Yung iba, nagtotok 10 beses sa isang araw. Yung iba, 1 talk sa isang araw. Sa tingin mo, sino una magwa 1 million circle? Yung 10 talks per day or yung 1 talk per day? 10 talks, ganun lang kasimple, mens. Ang dali lang pala. Ibig sabihin, nasa dami ng activities mo within a specific period of time. So kung gusto mo pala na mas mapabilis yung resulta mo, kailangan mo makakreate ng activities within a short period of time. So, kailangan ma-manage natin yung oras natin to achieve bigger and better results. Ano pa? Graduate on time sa 5-year plan. Naririnig nyo na po yung 5-year plan? Mga mens, gusto mo ba graduate ng 20 years o 5 years? 5 years. So, kung gusto natin bumilis yung graduation, kailangan meron tayong plano na within 5 years, tatapusin natin lahat yung activities. Kasi ang negosyo natin, umiikot lang sa activities. Tama, mali? Tama ba? Ano ba yung normal activities na ginagawa sa I Am Worldwide? Sino magbibigay na example? I Am 5. Tsaka, training. I Am 5. Pagbago ka, ano yung ginagawa mo? I Am 5. So, ibig sabihin, nasa dami ng kausap kung gagraduate ka ba ng 5-year plan. Mamaya, bibigyan pa natin yan na mas detailed. Okay? Ano pa? Improve health and well-being. Alam mo kung bakit, mens?
Kapag ikaw, napag-iiwanan ka, nakaka-stress din. Di ba? Kasi sabay lang kayo eh. Halimbawa, sabay lang kayo. Nagulat ka after 1 year, 1 million na yung kasabay mo, pero yung ikaw, 100K pa lang. Sabay nga kayo nag-join eh. Tama mali? Sa totoo lang, parehas kayong may chance na mag 1 million in 1 year, pero bakit nag 1 million yung kasabay mo? Sabay nga kayo nag-join, parehas kayo ng oras na in-encode. Again, di ba nakaka-stress yun? Yung dapat kinita mo na ng 1 year yung 1M, 100K lang yung kinita mo. Pero kapag na-manage mo yung time mo, less stress. Tama ba? So, ibig sabihin, importante pala na minamanage natin yung oras natin para sa health din pala natin. Di ba? Hindi lang pala pag-inom ng barley. Pero yung barley natin nakaka-reduce ng stress. Maganda siya. Okay, pero kung gusto mong hindi ka ma-stress, manage your time well. Pakisabi nga, manage your time well. Okay, so kailangan ma-manage pala natin yung oras. Okay, so number 1 na tip, mga mens, pakibasa po. Know your current pains and future pains. Ano po yung pains? Hindi po yan yung masakit yung tuhod mo. Okay, arthritis po ba yan, mens? Okay, hindi po yan yung masakit yung ngipin. Yung current pains po, yun yung po yung pinagdadaanan mo ngayon na masakit. Yan po yung dinadaanan mo ngayon na ayaw mo nang mangyayari in the future. Alam mo yan. Mga nanonood sa live, alam nyo yan. Di ba? May pinagdadaanan ka ba ngayon sa buhay mo na sinabi mo sa sarili mo, ayoko nang mangyayari to. Ito na ang huli. Di ba? Naranasan mo na ba yung nag-commute ka, tas kulang yung dala mong pera? Kasi wala na talaga eh. Said na. Sagad na. Naranasan mo na ba yung may parating kang bayarin? Tapos, said. Negative. May backlog ka pa. Naranasan mo ba behind ka na ng mga bayarin mo? At merong nag-text sa'yo, pwedeng mama mo, pwedeng papa mo, anak, meron ka ba dyan? Tapos wala kang mabigay. Masakit ba yun? Masakit yun, mens. Ano yung mga yun? Ano yung mga bagay sa buhay mo ngayon na ayaw mo na mangyari? Ano naman yung future pains? Yan yung consequence. Ano yung mga mangyayari in the future pag hindi mo inayos yung buhay mo ngayon? Pag walang nangyari. Ano pa yung malala? Ano yung mas malalang pwedeng mangyari? Meron akong downline, tinanong ko niyan. Sabi niya, mens, mamamatay akong dukha. Sabi ko, payag ka? Hindi, mens. Ano, mag-iimo ba tayo? Hindi na, mens. Mga mens, naiintindihan ko kapag may pinagdadaanan ka ngayon. Pero wag kang tumambay dyan. Kasi, kaya nga dapat daanan mo lang eh. Di ba? Yung pinagdadaanan, daanan mo lang. Wag mong tambayan. Tama ba mga mens? And then focus on the things that you can control. And then yung hindi mo kayang i-control, bigay mo kay Lord. Lord, di ko kaya. Sa'yo na to. Yan. Yan. Alam mo kung bakit yan yung inuna ko? Kasi kahit anong sabihin ko mga techniques dito mamaya, kapag hindi mo alam yung mga current pains mo, hindi ka gagalaw. Di ba ako naranasan ko na yun eh. Yung naranasan ko nung nawalan kami ng sasakyan ni Mentor Kinix. Dati pa yun, dun sa dating company. May sasakyan kami kasi nawalan kami. Tapos nagmomotor kami. I think di alam yun ng mga leaders namin doon. Nagmomotor kami, hiniram namin yung motor ng papa niya. First time kong sumakay ng motor. Nag-helmet ako. Pagpunta namin sa pupunta namin, pagkahubad ko ng helmet, kulay itim yung kalahati ng mukha ko. Sabi ko, ganun pala pag nagmomotor. Maputi yun dito, yung nakubera ng helmet. Tapos itim yun dito. Grabe, tapos nung pinunasan ko, EDSA. Ganun pala pag nagmomotor. Sabi ko, Lord, ayoko na nito.
Ano yung mga ganun moments? Diba? Naranasan ko dati yung first car ko, 6 months delayed. Umiiyak na ako dun sa upline ko, hindi pa ako makabayad. Napaiba-iba kasi yung kompla namin noong time na yun. Bagsak talaga yung income namin, no? 6 months delayed. Kukunin na daw ng bangko. Sabi ko, ano ka ba? 2 beses nga ako nahatakan ng kotse. Sabi no upline ko. Doon naman sa dati niyang company. Sabi ko, okay lang. Kumbaga, ito yung gawin mo. Kausapin mo yung bank, blah, blah, blah. Makipag-communicate ka. Oh, parang gumaan yung loob ko. Okay, may mas malala pala yung problema sa akin. Akala ko kasi, yung problema ko, malala na. Yung upline ko pala, naranasan niya na mahatakan ng 2 beses. Yung sa akin, hindi pa naman. Hinahatak pa lang. Oo, kasi noong time na yun, talaga eh. Talagang hirap talaga. Bagsak talaga, attrition talaga kami noong time na yun. Okay, so ibig sabihin, ano yung mga nararanasan mo noon na talagang magmo-motivate sa'yo na ayusin mo na talaga yung buhay mo? Okay, yan yun. Ilista mo. Okay lang ba mamayang gabi, pag uwi nyo, lista nyo. Sa mga nanonood sa live, kung kaya mo nang ilista, ilista mo na rin. Ano yung mga nararanasan mo na ayaw mo nang maranasan? Yung masakit. Yung kinukurot talaga yung puso mo. Okay, next. Pakibasa. Set goals. Mga mens, kailangan po, alam mo yung gusto mo. Okay? Kailangan meron kang target. Kasi pag wala kang goal, para kang nagbabasketball na walang ring. Para kang nagda-darts na walang bullseye. Para kang nagfo-football na walang goal. Yung sipa ka ng sipa, hindi mo alam saan napunta. Nagbabasketball ka, wala namang syusyutan. Walang nangyayari. Yung kilos ka lang ng kilos, pero walang resulta. Ganyan po ang taong walang goal or walang target. Kaya mga mens, if you want to manage your time well, number 2 is you have to set concrete goals. What do you want? What do you really want ngayon? Halimbawa, gusto mo ng 1 million, okay? Pero kung bago ka pa lang, wait lang, relax lang. Okay? Kailangan, meron tayong guidelines, no? So, number 1 is to break down bigger goals into smaller goals. Ano muna yung kaya mong ma-hit ngayong month? Okay? So, ang tip ko sa inyo, i-apply nyo to. Okay? Kailangan, number 1, specific. Meaning, ano yung talagang gusto mo na goal na makuha ngayong buwan? Pwedeng, kunwari, rank. Pwedeng income. Halimbawa, gusto mo lang muna mag-just for you. Mag-give me 5. Okay? Or pwede rin naman, gusto mo na mag-sapphire rank. Ano yung gusto mo? Or pwede rin naman, gusto mo na ilabas yung first car mo ngayong month. Depende kung anong status mo ngayon. Okay? Or pwedeng hindi ka nagsa-sapphire, nagro-ruby ka ngayon, nag-emerald ka ngayon, nagda-diamond ka. Ano yun? Focus ka sa isa. Focus on that one goal na you want it so bad. Lahat ng activities mo papunta dun. Ano yun? Okay? And yun yung sagot dun sa pain. Di ba may pain ka? Di ba? Ang sagot lang talaga dun, pera eh. Di ba? Pero ang totoo, iba rank, ito yung tip ko sa inyo mga mens, yung rank po kasi pag hinit mo, automatic may income po yun. Kaya kung mag-hit ka, dun ka na sa mataas. Huwag dun sa mababa. Okay? Para pag di mo na-hit yung mataas, dun ka sa mas mababa. Okay ba yun? Next, measurable. Okay? So, halimbawa, nag-goal ka ng car, kailangan alam mo kung magkano. Paano mo malalaman yung kung magkano ba yung down payment, magkano yung monthly amortization, kung hindi mo aalamin yung presyo ng sasakyan. So, kapag may gusto ko ng car, pumunta ka ng kasa, magpa-compute ka sa agent. Alamin mo. Kasi paano mo bibilhin ng isang bagay na hindi mo alam kung magkano? Tama mali? Diba? So, sa mga nagta-target po ng car, diba, sabi, sino dito gusto magkakotse? Tataas naman ng kamay. Diba? Ang tanong, nagpunta ka na ba ng kasa? Gusto mo ng kotse, pero hindi ka pumupunta ng kasa para malaman mo kung magkano yung kotse? Alam nyo ba mga mens, nung nagsinabihan ako ng mentor ko na maglabas ng car, pumunta talaga ako ng kasa noon at nagtingin ako, anong kotse yung gusto ko? Kasi yun yung starting point eh. Kailangan measurable. Ano pa? Attainable. Mens, gusto ko ng Ferrari. Ilang months ka pa lang? 3 months pa lang ako, mens. Ferrari agad? Ibig sabihin, i-base mo sa status mo ngayon.
kung ano yung level mo. Kailangan attainable at your level. Okay, next, ano pa? Relevant. Means gusto ko bumili ng paupahan. Yun yung una kong result. Okay, relevant ba siya sa network marketing? No. Yes, asset siya. Sa labas, asset naman yung magpatayo ka ng ganun. Pero hindi siya relevant sa network marketing. Pwede mo yung gawin pag nakagraduate ka na sa 5-year plan or dun sa formula. Okay, bili mo lahat ng gusto mong bilhin. Pero hanggat di mo pa natatapos yung formula, dun ka sa formula natin. Ano yung formula? First car. Ano yung second car? Sports car, supercar, house and lot. Hanggat di ka pa tapos dun, huwag ka muna mag-isip ng kahit ano. Stick tayo dun. Okay ba mga mens? Next, time-bound. Pakasabi mo nga time-bound. A goal without a deadline is just a wish. Kailangan kapag nag-hit ka ng goal, may due date, may deadline. Kaya kapag naglalabas ka ng car, kailangan merong due date. Diba? Kapag tinanong ka ng mentor mo, kailangan maglalabas ng car, someday, man, someday. Diba? Tandaan nyo, walang someday sa kalendaryo. Meron lang Monday to Sunday. Diba? So, kailangan alamin mo which date of the month mo i-release yung kotse mo. Kailan ka mag-a-apply ng magpapa-approve. Diba? Aayusin mo yan eh. Ano yung mga requirements? Tatanungin mo yung ahente, ano requirements? Ano yung time frame nun? Gaano katagal yung approval? Pwede mo sabihin sa agent mo, ito yung target date ko. Ano yung time frame ko? Ano yung kailangan kong ilabas na mga requirements? Ganon siya, means. Pinaplano yun, hindi yung someday. Kaya wala pong natutupad na goal sa someday kasi nga someday walang deadline. Diba? Sa school ba sinabihan ka ba ng teacher mo na pass your project someday? Meron bang teacher na ganun? Diba sabi ng teacher natin, pass your project on Monday, 7 a.m. Gagawin mo hindi? Gagawin mo. Kasi bakit? May deadline. Kaya kapag may deadline, may sense of urgency. Pag may sense of urgency, kumikilos tayo. Tama mali? Pero pag walang urgency, pag sinabi ng mentor mo, sige, maglabas ka kahit kailan mo gusto. Walang deadline. Walang kilos. Okay, next. Ano pa? Exciting and rewarding. Okay, kapag babasahin mo po yan, smarter. So, dapat pag nag-hit ka ng goal, it should be smarter. Kailangan na i-excite ka and maganda rin, lagyan mo rin ng reward pag nakuha mo. Okay, tas pag di mo nakuha, pwede mo rin bigyan ng penalty yung sarili mo. Halimbawa, reward. Pag na-hit ko tong goal ko na rank up sapphire, magpapaspa ko or yung gusto mong reward sa sarili mo, bibilin ko na yung gusto kong bilhin na kunwari na relo, na sapatos, na bag. Okay? Or penalty, ano yun? Hindi mo bibilin yung reward mo. Penalty mo or pwedeng yung mentor mo, pag hindi ko na-hit yung goal ko, ililibre kita sa Vikings or sa spirals. 'Di ba? Or something na ano ba? Yung kapatid mo, kunwari, yung pinakaayaw mong kapatid, yung kaaway mo, bibigyan ko ng 10,000. Something like that. Ano yung sa tingin mo na pwedeng mag-push sa'yo? Dalawa lang naman yan eh, reward or penalty lang eh. Yun yung pwedeng tip na pwede kong ibigay sa inyo pag nagsiset kayo ng goals. Okay? So, ito yung mga goals na kailangan mong ma-hit dito sa I Am Worldwide. Kailangan mo ng tangible result. Yung nakikita ng tao, which is first car, sports car, supercar, house and lot. Kailangan po, yung first car, wala pong 1 year, malabas mo na yan. Lagyan mo ng deadline. Okay? Rank, sapphire and up. Okay? And then, income. Kung first year ka pa lang sa I Am Worldwide, ang pwede mong i-hit is yung 1 million in 1 year. So, ibe-breakdown mo yung 1 million into months. Hatiin mo ngayon yun. Okay? Pwedeng yung 100K i-hit mo ng first month. Or pwedeng yung 100K i-hit mo ng first 3 months mo sa I Am Worldwide kung nagna 90-day burn ka. Halimbawa, ang goal mo, 100K in 3 months. Nasa sayo. Depende sa pacing na gusto mo. Or pwede rin naman, 500,000 in 3 months. Nakuha nyo, mga mens? Are you learning po? Yan po yung sinasabi ko. Kailangan malinaw sa'yo yung itatarget mo. Alin dyan? Pwede rin po lahat. Pwede pong result, pwede kang mag-rank, maglabas ng car, at mag 1M.
Kasi alam nyo ba, Mens, na-hit namin yung 1M March. Nalabas namin yung Camaro April. Nag-Emerald kami May. 3 months po yun. Palakpakan nyo po yun. Bakit? Kasi yun po yung tinarget namin eh. Na kailangan mag-1M kami, na kailangan makapaglabas kami ng sports car, na kailangan mag-rank up kami. Kaya yung nagkaroon kami ng goal, naggawa kami ng activities na naka-align dun sa goal. Kasi pag wala kang goal, wala kang activities. Pansinin mo, pag wala kang target, relax ka lang. May talk ba ako ngayon? Ay, wala naman akong kakausapin. Tulog na lang ako. Bukas ba? Ay, manonood na lang ako Netflix. Sa susunod na araw, ano yung gagawin ko? Ay, puntahan ko yung friend ko. Chika-chika kami. Ganun lang yung ginagawa pag walang target eh. Yung gagawin mo lang yung gusto mong gawin. Versus pag may target ka. Sapphire, kunwari, Sapphire. May tumawag sa'yo, uy bro, kumusta? Tara, inuman! Chat! Agi ka namang hataw dyan. Tapos iisipin mo, wait lang, Sapphire. Inom o Sapphire? Sapphire, okay. Bro, sorry, hindi ako makasama ngayon. May talk ako. Nakakapag-decide ka ng tama pag may goal ka. Do you agree? Pero pag wala kang goal, pag inaya ka ng ano mo, okay lang, sige, sama ako, chat. Sama ka naman. Walang disiplina pag wala kang goal. At hindi mo na ma-manage yung time mo. Tama mali? Pero pag ikaw nag-hit ka ng Sapphire, anong oras ako gising? Pagkagising ko, anong gagawin ko? Kakain ako. Ilang minutes ako kakain? 15 minutes. Tapos maliligo ako. Ilang minutes ako maliligo? Tapos ilang minutes ako magpe-prepare? Tapos ilang minutes ako mag-EFB prospecting? Okay, tapos ano yung mga talks ko? Anong oras? Isiset ko ng kailangan 10 a.m. may talk ako. Kailangan 1 p.m. may talk ako. Kailangan 3 p.m. may talk ako. Kailangan 5 p.m. may talk ako. So meaning to say, umaga pa lang gigising ka na maaga kasi hahanap ka ng talk. Kasi halimbawa, ang target mo, 5 talks per day. 10 a.m., 1 p.m., 3 p.m., 5 p.m., 7 p.m., 5 talks per day. Gigising ka maaga? Yes. Nagawa ko po yan, Mens. Kaya ko yan sinasabi kasi nagawa ko yun. Di ba? Lalo na, nung naghihit ako may hinihit ako na goal na income eh. Kailangan, damihan ko yung talks ko. Dapat yung dating 1 talk, 2 talks per day, gawin ko 5 talks minimum per day. Ito malupit. Hindi ako matutulog pag hindi ko na-hit yung quota. 5. Hindi ako matutulog kahit madaling araw. Kunwari, umaten ako ng training, may minute ako, kailangan matapos ko yung quota ko sa sarili ko per day. Ganun. Bakit? Kasi meron kang goal. Pag meron tayong goal, conscious tayo sa oras. Pero kapag tignan mo, pag wala kang target, okay lang kahit anong mangyari. Tama mali? Kaya kailangan may goal. Kasi yung kilos mo, may conscious ka. Okay? Number 3, pakibasa. Prioritize. Know your priorities. Pag nag-I am worldwide ka, kailangan alam mo yung importante tsaka hindi importante doon sa goal na hinihit mo. Okay, learn to say no. Pakibasa? Mga mens, yung parang example ko kanina. Kailangan alam mo kung yung gagawin mo papunta sa goal mo or hindi. Pag sumama pa ako doon sa friend ko na mag-shot kami, di ba linggo-linggo kayo umiinom kunwari? Makakatulong ba to sa goal ko ngayong Sapphire? Hindi naman eh. So, anong gagawin mo? Pag makakatulong, ay hindi makakatulong, magno-no tayo. Pero kapag makakatulong, yes, naya ka ng mentor mo, tara, flyering tayo. Makakatulong ba kapag tama, makaka-prospect ako doon, tapos makakapag-talk ako. Sige, sama ako. Nakuha nyo, Mens? Check nyo yung goal nyo, and then kailangan alam mo yung priorities. Okay? And then, alam mo dapat yung kung saan ka magno-no. What will you do more of? Pag nag-hit ka ng goal, kailangan alam mo yung mga activities na mas gagawin mo. So, halimbawa, wala ka pa talagang team. Wala ka pang core leaders. Naghahanap ka pa lang. Nasa process ka sino yung gusto mo maging core. Anong gagawin mo? More of talks, I am 5.
So dapat, ang gagawin ko, more of IBP, ang gagawin ko buong araw kasi wala pang akong core leaders eh. Diba? So ang gagawin ko, wala akong gagawin kundi magdamag, magtutok lang ako hanggang mahanap ko yung mga potential core leaders ko. Okay, pag naman ikaw, yung nasa tipo ng tao na, meron ka naman ng tao. Ang goal mo naman ngayon, team, identify your potential core leaders, i-meeting mo yung mga tao mo, sino yung gustong mag 90-day burn, sinong gustong sumabay. Diba? Pwede kang kausapin mo yung mga nandyan na, lagi umate ng training. Pag nag-zoom, nandyan naman, wala lang tumututok, tutukan mo. Diba? Identifying your potential core leaders, kasama yun. Nagtitingin ka ng participants, sino bang mga nandito lagi? Kasi ang gagawin mo na ngayon doon, duplication. Diba, noong una nag-IAM 5 ka. Anong next sa IAM 5? Duplication. Kasi hindi pwede ikaw lang marunong mag-IBP. Kailangan, hahanap ka na marunong mag-IBP. Tuturuan mo mag-IBP. Para hindi ka na lang mag-isa, nag-IBP. Hanap ka 10, edi 11 na kayo. Ang tawag doon, duplication. Nakukuha niyo mga mens? What will you do more of at your current level? Sa level ng grupo mo ngayon, nasan ka na? Wala ka pa bang core? Mag-IAM 5 ka lang. Meron ka ng tao, may downlines ka na. Abay, kausapin mo na yan isa-isa. At tutukan mo yung mga magko-commit sa'yo. Sinong sasabay? What will you do less of? Ano yung mga bagay na babawasan mo muna kung ikaw linggo-linggo nagbabakasyon ka? Sa tingin mo makakatulong ba sa pag-hit ng rank up yung linggo-linggo nagbabakasyon ka? No. Maganda kung magbabakasyon ka, i-hit mo muna yung target mo. Diba? Bakasyon mo pa 7 days and 6 nights. Top 1 ka? Okay lang yun. Kung mentor Shirley May, mentor pitch level, yung mga nandun na sa 4th floor ng top movers, yun yung mga may karapatang magbakasyon. Mga mens, huwag mo i-compare yung sarili mo. Eh si mens naman, nagbabakasyon, uma-attend ng concert. Ako din. Diba? Passive ka. Passive na mens. Hanggat hindi ka nagpa-passive weekly ng malaki, bawasan muna natin mga mens. Ngayon lang, temporary lang mens. Wala naman tayo sinabi forever to. Temporary lang. Ano yung mga bagay na ginagawa mo, nababawasan mo muna kasi hindi naman nakakatulong dun sa target mo. Lista mo. Netflix, K-drama, season 1, season 2. Gusto mo i-marathon eh. Diba? Ano pa? Games. Diba? Ano pa ba uso ngayon? Xbox ba? PlayStation? Di ko alam eh. Ano ba uso ngayon? ML. Diba? Ano yung babawasan mo? Lista mo. Okay? Tapos, ialat mo lang yung oras. Halimbawa, ML, 5 minutes. Pwede ba yun? 5 minutes. Vacation. After ko ma-hit yung target, magbe-vacation ako. I-hit mo muna. Ano pa? What will you start doing? Ano yung bagay na sisimulan mo ng gawin na hindi mo pa ginagawa? Yun yung sinabi kong tip sa inyo. At your level, ano ba yung ginagawa ng mentor mo na sa tingin mo hindi mo pa ginagawa? Tanungin mo yung mentor mo, ano ba mga ginagawa mo? Observe mo. Tingnan mo rin yung mga ibang mentor, yung mga talagang kumikita ng malaki. Ano pa ginagawa nito ni mentor? Ay, kaya pala, hindi ko pa pala ito ginagawa. Kulang. Tanungin mo rin, ilan talks nila per day? Or pwedeng ginagawa mo, baka mali lang. Nag-IBP ka, 5 talks per day. Walang pay-in. Isang buwan ka, 5 talks per day, walang pay-in. Mali closing. Hindi mo na-handle objections, hindi ka nakapag-follow up. Mayroon kang kailangan i-adjust sa skills. Mens, pakinggan mo nga yung closing ko. Nagtutok ako everyday, wala akong pay-in. Baka anong kulang sa'yo? Feedback. Akala mo, ginagawa mo ng tama, but you are doing the wrong things consistently. You should be doing the right things consistently. Pwedeng nagtotok ka everyday, walang nangyayari kasi nga mali.
or kulang. So what will you start doing? Magpa-feedback ka. Mens, pakinggan mo nga ako mag-closing, baka mali kasi. O tapos, pag nag-pay in ba, ano nang next sa ginagawa mo? Nagpa-follow up ka ba? Ay, kailangan pala yun. Follow up? Yes, Mens. Gawa ka follow up list. Tapos, meron kang scheduling ng follow up. Okay, mga Mens, are you learning? Yes. Next, what will you stop doing? Yung kanina, babawasan mo. Ito, ihihinto mo, tatanggalin, delete. Ano yung mga bagay na hindi naman importante sa ngayon? Unproductive activities, distraction. Ano yung mga distractions mo? Ano yung mga bagay na ginagawa mo na hindi naman nakakatulong sa network building or dun sa ginagawa mo ngayon at your level? So, halimbawa, nag-IAM 5 ka ngayon, ano ba yung hindi mo muna gagawin? Ano yung ihihinto mo muna? Yung Netflix, hindi ko naman sinabing huwag kayong manood. Pero kasi kung everyday nyo yan ginagawa, tapos ilang oras nyo ginagawa, sa tingin mo ba makakatulong yun? I think pwede mong gawin yan sa day off. Pero yung everyday kasama siya sa routine mo, hindi siya okay. Mag-day off ka lang, pero wag everyday. So ang gagawin mo, i-delete mo dun sa mga araw na dapat nag-IAM worldwide ka. Okay, halimbawa, meron kang day off, Sunday, kunwari, dun mo gawin lahat ng gusto mong gawin, pero wag mong gawin dun sa mga araw na IAM worldwide business ang ginagawa mo. Okay ba yun, Mens? Fair enough? Pwede naman. Okay, or again, pwede namang less off. Pwedeng stop doing, or pwedeng bawasan natin. Okay ba, mga Mens? Next. Okay, so meron akong i-discuss sa inyo, the Eisenhower matrix, decision matrix. Okay, ito, I learned about this, I think 8 years ago. Okay, and isa to sa mga nakatulong sa akin para makapag-decide ako ng tama sa mga gagawin kong desisyon sa buhay. Okay, so ano yan? Nahati yan sa 4 quadrants. Okay, parang ESBI lang. Sa left side, ang tawag dyan urgent. Sa right side, ang tawag dyan not urgent. Ano ibig sabihin ng urgent? Ano yung Tagalog ng urgent? Kailangan ma-accomplish or kailangan gawin. Ano yung not urgent? Hindi pa kailangan. Okay? Hindi pa siya kailangan. Okay? Ano naman yung nasa taas? Okay? Doon sa upper portion ng matrix, important. Anong Tagalog ng important? Mahalaga. Importante. Ano yung nasa baba? Not important. Ano Tagalog ng not important? Hindi mahalaga. Okay, or meaning to say, hindi siya relevant or hindi pa siya kailangan dun sa business mo. Again, about IAM worldwide business to, mga Mens, ha? Okay, next. Punta tayo dun sa kulay red. Yung kulay red, ano siya? Saan siya naka-under? Not important, not urgent. Ano yung mga bagay, lista mo ngayon. Gawin mo to sa notebook mamaya. Gawa ka ng matrix sa red, dun sa delete. Ano yung mga bagay na i-delete mo na not urgent, not important, dun sa goal mo ngayong month. Pwede mo to gawin monthly. Ngayon, ito target mo. Ano yung mga i-delete mo muna? Okay, ano naman yung nasa orange? Ano yung orange? Tasks with unclear deadlines that contribute to long-term success. Ano yung hindi mo pa kailangan gawin, pero next time kailangan mong gawin? Ano yung sa tingin mo? Ano yan? Reschedule. Yung parang, halimbawa, may talk ka ngayon. Ano yung mga pwede mong ipagpaliban muna kasi nga may talk ka eh. Kasi nga may target ka sa FAR, di ba? So, ang goal mo, 10, kunwari lang 10 talks per day. Okay, merong nagsabi, Mari, mag-date naman tayo. Tagal na natin nagkikita. Lagi ka na lang IAM dyan. Wala ka ng time sa akin. Or yung, pwede rin yung jowa mo. Babe, ano naman babe? Lagi ka na lang walang time. Diba? May talk ka nga Pwede ba mamaya? Schedule natin yan. May day off, diba? Doon ka sa day off, Mens. Hindi yung magde-date ka lang bigla-bigla dyan.
Or, yun nga, yung mga may biglaang lumapit sa'yo, meron ka ng commitment schedule mo. Nakuha? Hindi naman life and death situation yan, means. Not urgent. Not urgent, pero important pa rin. Kasi syempre, jowa mo yan Tama? O yung anak mo din, Mami, play tayo. Schedule. Unahin mo muna yung commitment mo. Diba? Kasi pag nasa work ka, pag employed ka, pwede ba yun? Tumawag yung jowa mo. Gusto niya 3 p.m. makipag-date. Sabi mo ba sa boss mo, boss, may date ako Ikaw muna dyan, boss may date ako. Yung anak ko gusto makipaglaro, boss. Bahala ka, late ako papasok. Magagawa mo ba yung sa boss mo? Hindi. Bakit pag sa employment, okay lang? Pag sa I Am Worldwide, pwede i-adjust. Diba? Mga mates, again, focus ka muna. Ano yung makakatulong sa goals mo? Kasi nga may goal ka nga Okay? Ano yung number blue? Ano yung nasa color blue? Delegate. Ano yung mga bagay na i-delegate mo? Hindi importante, pero urgent. Tasks that must get done but don't require your specific skill set. Ano yung mga ginagawa mo sa I Am Worldwide business mo na 80% kaya naman gawin ng ibang tao? Hindi kailangan ng mastery mo. Example, processing ng pay-ins, reorders, LBC, DHL, Lalamove. Delegate. Sa mga mommies, hatid sundo. Mag-hire ka ng service. Household chores, mag-hire ka ng helper. Anak mo, mag-hire ka ng yaya tutor. Ang tawag doon, delegate. Ano bang ginagawa ng network builder? Talk, mentoring, training. Yun yung nasa green. Urgent. Ang ginagawa dapat natin, talk, mentoring, training. Pag hindi tungkol doon, schedule, delegate, delete. Ganun po mag-decide. Para hindi ka maguluhan, tanongin mo rin yung mentor mo, Mens, ano po ba yung sa tingin nyo? Itong ginagawa ko. Nakakatulong po ba ito pag ito yung gagawin ko? Consult mo rin yung mentor mo. Okay, napaka-powerful po nitong Eisenhower Decision Matrix. Yan din po yung ginagamit namin, ina-apply namin sa buhay namin. Kaya po gumaan po yung buhay namin dahil dyan. Okay? Kaya kami ni Mentor Kinix, naka-focus kami sa do. Tasks with deadlines or consequences. Pag di namin ginawa, di namin mahihit yung target namin. Okay? Next. Number 4, make a timeline of your goals. Target graduation, 5-year plan. Sino dito yung nag-college degree? Nag-college. Di ba merong 4-year course, may 5-year course. Para mag-graduate ka, kailangan mong tapusin per year. Para matapos mo ang isang year per semester. Tama? O sa mga nasa ano na lang, tawag doon, secondary school, nag-high school. Diba? Para ka maging grade 2, kailangan na grade 1 ka muna. Para ka maka-grade 3, kailangan na grade 2 ka muna. Mga mens, dito sa I Am Worldwide, meron din yan. 5-year plan. Sino nakarinig ng 5-year plan? Okay, kung di nyo pa yan naririnig, hindi ko yan i-discuss ngayon kasi abutin tayo ng 3 hours. Okay, meron po yan training sa YouTube, i-ano nyo na lang po. Pero bottom line, dito sa I Am Worldwide, in 5 years, pwede ka nang kumita ng 7 digits per month. Sino gusto kumita ng 1 million per month? Mens, pro tip, graduate ka kaagad. Sabihin mo sa katabi mo, sis bro, graduate ka kaagad. 5-year plan. Mga mens, 5 taon lang. Alam mo, kung nag-sink in lang sa akin to ng maaga, hindi na ako nagpahinga ng 1 year, mga mens, pero wala, ganun talaga. Na-delay po kami.
Ano nangyari pag di ka nakagraduate ng first year? Uulitin mo ba yung first year? Yes, mga mens. Kapag ikaw, hindi mo na-hit yung target mo ng first year, uulit ka ng first year. Ano mangyayari? 5 years ka o 6 years na? 6 years na, mens. Pag hindi ka uli graduate on your second year ng first year mo, ulitin mo ba yung first year? Uulitin mo uli. Yung 5 years mo, ilan na? 7 years na, mens. Papayag ka ba na de-delay ka? Wag na, mens, kasi ako nga, sabi ko nga kung uulitin ko lang uli lahat at kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi na ako magsasayang ng oras. Dahil lang edad natin, hindi naman paurong. Ang age, ang health natin, ang energy natin, hindi na rin katulad noon. Diba? Naalala ko, meron akong pinapakinggan ng training. May nagre-return demo sa akin ng topic. 3 a.m. ata yun. Susulat pa ako ng notes ko sa kanya. Tapos, naidlip pala ako. Pagkat bukas ko ng mata ko, nagpipicture na sila. Nagpipicture na sila nung upline niya. Kasi ako yung magfi-feedback. Nagdi-discuss sa akin ng Y Network Marketing. Nakatulog pala ako ng mga bandang yung bandang time freedom, bandang dulo na. Ayun. Kasi hindi ko na po kaya magpuyat. Dati kaya ko. Kaya ko nga walang tulog eh. Noong 20s ko, 30s na ako eh. Hindi na katulad noon, mga mens. Don't waste time. Pakisabi sa katabi, don't waste time. Ay, naku mens, promise. Eto, bibigyan kita ng sample na pwede mong sundan. Ikaw pa rin naman yung magde-decide kung gagawin mo or hindi. Year 1, first year, college. First year mo sa IAM Worldwide, first car, Sapphire, 1 million. Second year, 2 to 3 million sports car, Ruby to Emerald. Third year, 4 to 9 million supercar, Diamond to Blue Diamond. Year 4 or fourth year, 10 to 30 million house and lot, Black Diamond to Crown Diamond. Year 5, 31 to 100 M Crown Alpha Mentor. Sample lang yan, mens. Pwede nyong sundan, pwede ring hindi. Meron na bang nakagawa ng 100 million? Meron na. Rank na lang ang kulang kasi wala pa nagka-Crown Alpha Mentor eh. Diba? Pero ang bottom line, doable naman siya. Nagkataon lang, nung ginawa yung IAM Worldwide, yung mga mentors, gumagawa pa lang ng system and formula, pero ngayon, planchado na. Pwede nyo na lang, pwede na lang natin i-implement. Ngayon, sino dito yung mga less than 1 year pa, taas ang kamay? Menso, first car, Sapphire, 1 million. Wag kang papayag na repeater ka. Wag kang papayag sa second year mo, first year ka pa rin. Mens, ginawa mo, first car, year 1, second year, Sapphire, third year, 1 million, tagal. Diba? Pero again, pasintabi lang po. Again, ang sinasabi natin, gusto natin makagraduate. Nasa sayo. Ang sinabi ko kanina, lahat ng resulta, given na yan. Gaano kabilis mo lang kukuhanin? Gaano kadaming activities yung gagawin mo within a specific period of time? Kasi yung kumita ng 1 million ng 1 year at kumita ng 1 million ng 3 years, parehas lang ang ginawa. Nandun lang sa frequency. Okay? So, pwede nyo yung gayahin mga mens. Kasi kami, naghahabol kami ni Mentor Kinix. Kasi ang dami naming wasted time. Marami pa kaming distractions. Meron kami mga unproductive activities. Hindi pa namin na-manage yung time namin. Pero ngayon, as much as possible, may na-manage na namin yung time. Okay? Next. Create an action plan and schedule. Make a plan of activities according to your goal. Gagawan mo ngayon ng plano. So kung ikaw, ang hinahanap mo pa lang, potential core leaders mo, mag-IAM 5 ka lang na mag-IAM 5. Kasi wala ka pa namang core eh. Hahanapin mo pa yan. Kailangan kasi quantity first before quality. So massive
Directs, DR. So anong gagawin mo? Planuhin mo ngayon yung oras ng talks mo per day. Ano yung gagawin mo? I am 5. Anong oras ka magtutok? Anong oras ka magfa-follow up? Anong oras ka a-attend ng training? Write down your to-do list. Ano yung mga gagawin mo buong araw? Pagkagising mo, anong activity mo? Magbabasa ng Bible, magde-devotion, magpe-pray, kakain, maliligo. Ilang minutes, bawat activities. Tapos, magre-replay ng training kasi kunwari, di mo na-attendan. Kunwari, puro talks ka. Tapos, talk number 1, talk number 2, talk number 3, 4, 5. Training. Okay? Kung ikaw naman, nasa stage ka ng duplication, sinong mga leaders yung kakausapin mo isa-isa? Sino yung mga one-on-one mo? Sino yung mga may mentoring mo na core teams? Bawa, itong core team na to, binibuild mo, anong oras mo sila kakausapin? Every kailan tuwing? Every week. Bawa, may weekly core meeting ka. Kailan yun? May event ka. Kailan yung event? May recognition ka, may sizzle ka. Kailan yung sizzle? May bonding ka. Kailan yung bonding? May provincial expansion ka, may binibuild kang leader sa province. Kailan yun? Sa week 1, sinong pupuntahan mo? Week 2, week 3, week 4, sinong pupuntahan mo? Write down your to-do list. Next, make your plan and to-do list visible. Kami po ang ginagawa namin, meron kaming malaking whiteboard sa kwarto. Kasing taas ng tao. Kasing malaking whiteboard. Tapos nakalista lahat ng gagawin namin. Nakalista rin lahat ng pangalan na tinututukan namin. Yun yung focus project. Sino yung mga project leaders namin? Sino yung mga yan? Ano RQB niyan? Ilan pay-in niyan? Lahat ng activities, lahat ng nangyari sa kanila. Ano na yung mga nagagawa niyan? Meron kami nun, monitoring ng per leader. Okay? Sino yung minomonitor mo? Kung wala ka pang team, I am 5 lang, mens. Okay? Saan ka kukuha ng prospects? Sa Facebook ba? Sa day 1 mo, mag-online ka. Bawa, Monday online, Tuesday offline, Wednesday online, Thursday offline, or Monday to Wednesday online, Thursday to Saturday offline. Ano bang gusto mo? Kung saan ka kukuha ng talks, nasa sayo. Diba? Lagay mo sa whiteboard mo. Tapos, yung goal board mo, kailangan nakikita mo. Ano pa? Pwede kang gumawa ng calendar board, yung ganyan, no? Yung may kalendaryo. Tapos, dun mo lalagay yung mga activities mo. Make your activities and plan visible. Because it has the power of auto-suggestion. Alam mo ba, pagkagising namin, nakikita namin yung malaking whiteboard. Kakausapin. Sino yung mga kakausapin? Ito, nakausap ko na ba ito? Check ko. May listahan. Prospect list mo. Diba? Nakukuha nyo po, mga mens, yung idea. Okay? Are you learning po? Parang 4 din yung kanina, no? So, namali ako na numbering. Tama ba? Okay, so, i-edit nyo na lang. Next, decide if part-time or full-time. Kailangan mo mag-decide kung part-time ka lang muna or full-time ka. Bakit? Kasi, kapag part-time ka, ito yung ideal time, 8 hours pag full-time, 16 hours. Na todo to ito yung talagang nagna 90-day burn. Yung talagang no excuses. Todo talaga. Okay? Tapos, mag-commit ka ng ganyang oras. Anong oras within the day mo i-commit yung I Am Worldwide? Anong oras mo sisimulan yung 16 hours mo pag full-time ka? So, halimbawa, nagigising ka ng 8 a.m. Okay, may mga gagawin ka pa, yung mga errands mo, blah, blah, blah. Sabihin na natin 10 a.m. yung start. 10 hanggang ilan? 2 a.m. Pag 16 hours. Ginagawa ko po yan. Okay, again, hindi naman ako magtuturo ng hindi ko nagawa. Okay, nasa sayo. Kung gusto mo lang, kasi napanood ko to kay Eric Worre. Nung nag-discuss siya ng 90-day burn, kay Eric Worre ko natutunan na pag part-timer, 8 hours, pag full-timer, 16 hours. So, i-commit mo ngayon yung oras mo, ano yung 16 hours? Pwede naman yung patsi-patsi eh. Halimbawa, 10 to 2, tapos may gagawin ka iba. Nasa sayo. Suggested lang to, mens. Nasa sayo pa rin to, Baka mamaya, mag-isumbong mo ko dun sa... Sabi ni mentor siya yung 16 hours. Nasa sayo yan kasi ako ganyan ginagawa ko. Okay?
6 days per week, 1 day off per week. Suggested. Nasa sayo pa rin yan. Or pwedeng yung day off mo, i-divide mo rin sa 7. So, halimbawa, 16 hours kang gising sa day off mo. I-divide mo yun sa 7, i-divide mo per day. Pwedeng meron kang day, parang, ang tawag doon, break. May break ka per day. Nagagawin mo lang kahit anong gusto mong gawin. Are you learning, mga mens? Again, tinuturo ko po sa inyo paano nyo po i-manage yung time ninyo. Okay? Next, number 5, 80-20 rule or Pareto principle. Okay, ano ba yung definition ng Pareto principle? 20% of tasks are responsible for 80% of results. Okay, focus on the activities that will yield greater results. Parang sa pagbibuild ng team, mag-focus ka dun sa core. Yung kakausapin mo yung core. Hindi mo kakausapin yung buong organization mo. Mapapagod ka. Focus ka lang dun sa nag-yield nung majority of the results dun sa team mo. Okay? So, ito po yung 4 stages of network marketing. Sponsoring, building, establishing, sustaining. Ito po yung mga activities that are responsible for the 80% of the results. Kapag sponsoring stage ka, I am 5. Yan yung naghahanap ka ng candidate mo for your core leaders. Building naman, yan yung nagte-training, mentoring, return demonstration, or workshop ka, or delegation. Okay? And then establishing, yan yung nagti-team mentoring ka na per core, third party, or CIA activities. Ano pa? Pag sustaining ka naman, yan yung mga recognition, incentives, training program, team events, bonding. Yan yung mga 20% of the activities na dapat sana dyan nakafocus yung activities nating lahat. Pero baka may mga nagagawa kasi tayo na hindi naman nag-yield ng results dun sa team mo. You have to identify that. Focus on the 20% only. Hindi kailangan gawin mo na lahat-lahat na. Okay, so kung ikaw nasa sponsoring stage ka pa lang, mga mens, edi I am 5 lang. I am 5N, constant training din para alam mo at na-adjust mo din yung skills mo. Nakikinig ka rin ng mga mentor, paano ba yung ano niya, paano ba closing niya. Yung mentor na to, malakas to magpa-jade, yung naka-orange sa likod eh. Diba? Kailangan ko malaman paano yung closing niya. Nakuha niyo mga mens? I am 5. So ang goal mo, gawin mo yung I am 5 para meron kang pay-in. Para meron kang candidate for core. Tama ba? Next. Bilisan na natin mga mens. Track and review your progress. I think ito na yata yung last. So, kailangan kapag ikaw nasa stage ka pa lang na naghahanap ka pa talaga ng makakasama mo, ito gagawin mo. Kailangan mong natatrack yung number of prospects na nakakausap mo daily, number of set appointments, number of talks, number of pay-ins, and number of candidates for core. Number of prospects daily. Okay? Meron kaming ganyan, pinapapasa namin everyday. Ilan ang kinakausap, ilan yung natutok, ilan yung pay-in, pati benta, minomonitor namin, nakabenta ka ba barley? Pati yung, at the end of the month, sinong mga potential candidates for core. Sa lahat na na-direct mo ngayon, sino yung potential? Kasi yung iba user, yung iba direct seller, yung iba magbibuild ng network or business. Yan po yung imo-monitor nyo monthly, daily, pwedeng weekly, pwedeng monthly. Kasi or else, you're doing it wrong. The difference ng nagbibuild ng network sa hindi nagbibuild ng network is monitoring. Pag hindi ka nagmo-monitor kung ano nangyayari sa buhay mo at sa buhay ng network mo, you're not doing it right. Kailangan chinecheck mo. So ano pa yung chinecheck mo? Team sales, top performers, RQV left and right, number of who can do IBP, number of who can do conduct training, number of who can conduct training and mentoring, number of core achievers, number of rank ups, leaders who have core leaders, leaders who are doing events. Yan yung mga, dami naman palang trabaho, mens.
Kung babayaran kang 8 million per month, di mo i-monitor? Kung ikaw babayaran, kaya po ang network marketing it is the highest paid profession. Kasi ang dami pong ginagawa. Monitor. Baka mamaya, puro IAM 5 lang ginagawa natin. Active income po yung tawag doon. Kung gusto mo po ng passive income, dapat ang ginagawa mo po, duplication. Kailangan yung ginagawa mo, may gumagawa. At dapat minomonitor mo na yung ginagawa mo, ginagawa din talaga. At dapat yung mga gumagawa nung ginagawa mo din, dapat nagpo-progress. Hindi stagnant. Nakukuha niyo po mga mens. Are you learning? Pagod ako. I hope may natutunan kayo. Last, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Sabi po sa Proverbs 16, verse 3. Mga mens, sa lahat-lahat po ng pinagsasabi ko kanina, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Pag wala pong guidance ni Lord, yung mga ginagawa nyo, wala rin. Diba? Kailangan nyo pong isipin na lahat po ng resulta na magkakaroon tayo, hindi po yan galing sa ating sariling strength. Galing po yan kay Lord lahat. Siya yung magpo-provide ng resources, diba? And even the provision, sa Kanya po galing. Kaya dapat lahat ng gagawin mo, ang iko-commit mo sa Kanya lang, hindi sa tao. Diba? Do it with all your heart as if working for the Lord, not for men. Colossians 3:23. Diba? Kasi pag ang piniplease mo tao, ang hirap i-please. Pero pag ang sineserve mo si Lord sa ginagawa mo, gagalingan mo ba? Mag-e-excel ka ba? Tatama rin ba tayo? Hindi na. Bakit? Kasi sino bang ini-impress mo? Yung tao o si Lord? Si Lord. Kaya yun po yung tatandaan natin sa lahat po ng sinabi ko kanina. Diba? Kung gagawin na rin lang natin, diba? Alam natin na ino-honor natin siya, gino-glorify natin siya sa ginagawa natin. And we will do it excellently. Tama, mali. So, ayan na. Dumako na tayo sa ating Car Achiever. Sino excited sa Car Achiever natin? Okay? Teka lang, titignan ko lang yung notes ko kasi, mahirap yung name eh. Mahirap yun eh. Hindi ko sure kung tama yung masasabi ko. Ayan, para sure. Etong tao na to, senior high school graduate. Tapos, Fierce Top Yep. Team Fierce po ito. Tapos, Give Me 5 Achiever. Okay, and marami na rin tong natutulungan mga mens. Okay, so bago natin ipakilala kung sino tong mentor na to. Ito, batang-bata to, mga mens, nakaka-inspire. Okay, so let's all watch this video. Noon, akala ko wala ng pag-asa pagdating sa pag-asenso. Pero dahil sa I Am Worldwide, natuto akong mangarap pa ng mas malaki. Dahil kapag kasama mo pala si Lord, walang imposible. Sabi nga sa Matthew 19:26, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Lahat ng plano mo, i-commit mo lang sa Kanya. Dahil naniniwala ako na kung nangyari sa akin, walang rason para hindi mangyari sa iyo.
I am Crisanto Remucaldo, an agent of hope, and I am worldwide. Na 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at milyong-milyong palakpak para kay Mentor Crisanto Remucaldo. Amazing morning! And first of all, palakpakan po natin si Mentor Shane, diba, sa napakagandang training. So, na-remind na naman po tayo, diba? Kasi tumatagal tayo sa company. Actually, kaka 2 years ko lang, tapos ngayon ko lang nakuha yung first card. So, 6 years na tayo, 6 years na yung bubuuhin natin para makagraduate sa 5-year plan. Pero okay lang yan, diba? Kailangan natin bilisan, diba? So, ito, mabilis lang naman itong mga ments. So, kasi hindi ko na nahanap yung ibang picture eh. Ayaw po next, Sir Julius. Ayan, ito yung before I am worldwide. So, ayan po yung background ko, senior high school graduate. Yung speaker natin kanya, si Mentor Shane, top 2 diba? Tayo with honors lang. Pero yung naman yan, di naman tayo matalino. Kumbaga yung mga klase nating matalino lumipat eh. So, yung mga average naging with honors. Diba? So, ayan, pangarap ko rin maging seaman. So, kasi, ewan ko, simula, nung nagkaisip ako, seaman na talaga yung gusto ko. Siguro dahil malaki rin yung sahod. And then, yung papa ko kasi seaman din eh. Pero land-based siya. Nagtitinda siya ng may pwesto siya sa Talipapa. Diba? So, gusto kong ang goal ko before is 5 years na magbabarko ko, and then after ko mag 5 years, itutuloy ko yung business ni Papa kasi maganda yung yung kita doon eh. So, yun yung plano ko before, pero iba yung gusto ni Lord para sa atin, di ba? So, eto, nung panahon na pandemic, nung mahilig pa tayo mag-bike, yan, tignan niyo yung mukha, di ba? Yung part na fine-face maskan. Kasi dati, nung mga year 2021 yata yan, yung bawal ka pa talaga lumabas. Every time na lalabas ka, kailangan naka-face mask. Yeah. So, bilad na bilad sa araw, tapos naka-face mask. So, yung sinabi ni Mentor Shane na nung nagmotor siya, dito mapitim. Sa akin naman maputi kasi naka-face mask. Diba? So, hindi pantay yung kulay natin. Nasa mukha yung tan line. So, ayan. So, yung mga panahon na nagbabike pa tayo. Diba? Ayan kasi nakahiligan natin eh. And then, paano ko nakita yung I Am Worldwide? So, nakita ko yung I Am Worldwide through my angel mentor, si Mentor Jang Vera. So, di ko siya kakilala personally. Nakita ko lang yung post niya sa isang Facebook group sa aming barangay. So, marami po dito yung yung hindi nila kilala yung mentor nila, sa Facebook lang nila nakita. Meron po ba dito mga mentors? Ayan, so marami tayo. So, syempre, di natin kakilala, and then medyo malapit lang kasi kabilang barangay, pinuntahan ko siya, di ba? So, kung yung iba dito na presentan, ako naman is, pinanood lang ako ng IBP. Di ba? Familiar kay Mentor Marlon, no? Yan, so, ayun, doon ako na-inspire sa story ni Mentor Marlon kasi siya yung speaker that time. And then, recorded lang yon. Tapos, nung kinlose deal na ako, ang gustong-gusto ko mag-silver package. Pero since di ko siya kakilala, sabi ko, wala po akong 16.8, pero meron naman. Sabi ko, 7K lang meron ako. Tapos na-close niya ako sa copper. And then after a week, nag-upgrade na lang tayo into silver package. Diba? Kasi kaka-attend natin ng training na intindihan natin yung pwedeng mangyari sa atin sa business. Diba? Actually, nung time na yan, diba mahilig po ako mag-bike? So ang ginawa ko siyang source of income. So dati, sobrang in demand nung Food Panda, Grab Food. Familiar po ba doon? So, nag-apply po ako doon pero hindi ako natanggap. And then, nakita ko lang yung sa barangay lang din namin, nag-open na maliit na shop lang na pang take-out lang siya. So, wala siyang dine-in. So, doon ako nag-rider, tinatawagan lang ako. Doon ako nakaipon, di ba? Kaya nakapag-join ako kasi ang per day ko doon parang average na sa 600 pesos. So, ako lang naman mag-isa. Diba? Yung anak ko, 2 lang. Diba? Ano yung mga pusa? Diba? Mahilig kasi ako sa pusa eh. And then, ayan,
next natin is, ayan, so, nung nag-join ako, kinonek ako ng angel mentor ko sa dalawang top mentors ko, di ba? Palakpakan naman po natin, nasa likod si Mentor JC, oh. Tapos si Mentor Stephen General Delesa. Ayan. So, sila yung mga top mentors ko. So, before, ayan. So, kung naabutan nyo yung Ford Mustang ni Mentor Poy, di ba? Kasi ngayon naka-Corvette na siya. Kung naabutan mo yung first Mustang ni Mentor Poy, dapat may first car ka na rin, di ba? Kasi 2022 pa yata yan. And then, ayan, before nagpapapicture lang ako, di ba? Yung itsura ko dyan, parang mas matanda pa ako kala Mentor JC. Di ba? Kasi di ako nag-aayit ng bigote before eh. Ayan. And then, eto, nung nagdi-deliver ako, napiplay po yan. Ayan. Basta nagdi-deliver ako dyan. Yung mga dinideliver ko pala pagkain, so, itong isang to is chicken wings. So, bilao, nakabilao siya. So, ayan. Ewan ko, bet ako nag-video that time. So, ayan, next natin. So, pag nagdi-deliver ka kasi, yung pagkain, kailangan dumating agad eh. So, tulad yan, di ba? Ang lakas ng ulan yan. So, pero wala no choice tayo, i-deliver natin yung pagkain kahit na umuulan. Di ba? Pero bago umulan yan, sobrang tirik yung araw niyan. And then, ayun yung na-realize ko, di ba? So, kaya ako full-time yung business. So, nung nag-full-time tayo sa hub, ayun, may bigote. So, nakikipicture lang tayo sa product ng natin, mga kasama natin sa unit. So, sa Avida po yan that time. And then, ito, grabe yan, no? Grabe experience na yan eh. Kasi, yung time na yan, di ba kasi pagka bago, di ba, mahilig pa maglakad yan, di pa yan, bibihira lang rin sumakay kasi nalalakad naman before eh. So, di ko alam yung sapatos ko, yung ilalim, sapatos ko na yan, may butas pala, tapos yung dinaanan ko, mabuhangin. Pagdating ko sa unit, yung paa ko puro buhangin na, nagulat ako. So, ayun. Ayun yung yung nangyayari kapag bumili ka ng murang sapatos, di ba? Pagka fake. Kasi ang bilis pala masira. So, kaya ayun, sabi nga ng iba, sabi nga ng mga mentors natin, kailangan natin mag-invest sa mga ganyang bagay kasi ikaw rin naman yung gagamit niyan eh, di ba? So, ito yung time na nagko-commute tayo, nag-aangkas tayo, and then ayan, yung panahon naglalakad tayo. Tayo ngayon. Nangangalahati pa lang tayo, simula galing office. Ayun naman is galing po yan nung wala pa tong office na to eh. So year 2022 yata yan. So nilakad ko yung from office to Green Hills kasi magpapa-DHL ako. Hindi ko na makakalain na nakakapagod pala. Kasi ang bigat pala ng kape, no? So nakita nyo naman yung bit-bit ko doon, ang dami niyan. So ayan, ay pawisin ako. So, nangangalahati pa lang, ganyan, pagod na agad ako. Nagsisi ako, di ko pala tinipid. Sumakay na lang pala sana ako ng taxi, diba? So, ayun that time, no, nung nagko-commute pa tayo. Pero ngayon, binigay ni Lord si Prota, diba? Ayan. So, kanina lang yan eh. Hindi, joke lang, no? So, ayan yung time na binigay ni Lord si Prota. So, Prota, ibig sabihin yan, first. Greek word yan. So, thank you, Lord, kasi binigay niya sa atin si Prota, and then kailangan nating ma-manage ng maayos, di ba, yung mga binibigay sa atin ni Lord. And then, ito, yung isa ko pang angel mentor, syempre si Mens John Ezekiel Matorondo. Palakpakan naman natin, di ba? Actually, nung nag-start ako, isa siya sa mga nagpo-focus din sa akin, di ba? So, malupit din yan. So, newest millionaire circle ng company natin. Yung palakpakan naman natin, di ba? And then, syempre, thank you, Lord. Dati ito yung dinadrive ko eh. 2 wheels. Ang kulit pa ng susi. Isa susi ng gate yan eh. So, ngayon, ito na. Grabe si Lord. Di ba? So, dati pagod-pagod, tirik-tirik yung araw. Pero ngayon, naka-aircon na, no? Pero, di pa rin tayo naputi. Ayan. Ayan. So, ayan, natatravel na rin yung family and relatives natin. So, ayan, nagkaroon kami ng quality time dyan. Diba? Literal na quality time kasi, 18 to 20 hours driving eh. Sa summer kasi yung punta namin yan that time. So, wala lang, binrake in lang namin. So, ayan, no, before, ito yung time na nag-join ako, diba? Nakikita niyo yung background, no? Ayun yung gate ng
angel mentor ko. So, nung time na naglabas ako, after few weeks, hindi pa alam ng angel mentor ko. And then, sinurprise namin siya. So, pinuntahan namin, ayan, nagpicture ulit kami. Di ba? Palakpakan naman po natin yan. Grabe yung before and after. Ayan, thank you Lord. Tapos naman na po tayo, no? So, ang sabi dito sa Proverbs 19:21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Di ba? Ayun nga, marami tayong plano sa buhay natin, marami tayong gusto mangyari, pero kung hindi will ni Lord yun, is hindi niya bibigay. Diba? So sabi ko nga, gusto ko magbarko, gusto ko magsiman, pero hindi yun yung gusto ni Lord, diba? Ito yung gusto niya para sa atin. So itutuloy-tuloy natin to. Tapos sabi dito sa Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. Diba? Ang tagal nating inihiling yung first car. Actually, last year pa yata yun. Pero siyempre, merong own timing si Lord. Diba? Tsaka kailangan pinapakita natin sa Kanya yung eagerness natin na gusto natin yung bagay na yun. Diba? Para ibigay niya. So, ayun lang po mga mentors. Thank you so much po sa inyong lahat. Hopefully na-inspire po kayo. Ayan, thank you Mentor Chris Santo. Sana pa? Chris Santo talaga. Chris Anto. Ayan. So, palakpakan natin si Mentor Anto. Ayan, and may request everyone na makapag-picture po tayong lahat. Mentor Anto. Di ako sanay sa name eh. Akala ko Chris. Ayan, picture tayo dito tayo men sa harap para may tayo, remembrance. Pabata yung mga car achievers natin, mga mens. Mga mens, kahit na late na, di ba sabi ko kanina, year 1, makuha mo yung first car mo. Pag second year mo, nakuha yung first car mo, pwede mo namang i-advance yung iba. Di ba? So, halimbawa, yung pang third year mo, i-advance mo ng second year para naka-up-to-date ka pa din. So, pwede ka pa rin makagraduate on time. Okay? So, sige, picture tayo mga mens. Ayan, labas tayo. Labas sa camera. Kala ko nasa Zoom. Labas sa camera. Ayan. Di ba kayo kita? Ayan. O yan, mga mens. B-sign, isang B-sign. 1, 2, 3. Isang masaya. Yun. Thank you, mentors. God bless. You're gonna make it one day in time with all the possibilities. Just hold on to your dreams and see that you can take it. Someday you're gonna make it. You are invincible and no one's gonna fake it. You're on a mission, one day they'll see your vision. How beautiful this life could be with I Am Worldwide's company. Show them what you're meant to be and all the world to see that life is just so beautiful while building our own legacy. While you're working in a silence, doesn't mean that we're divided. Doesn't mean that you're hopeless. We're just broken, but we're not defeated. But there's a beauty in a distance. Just listen to your heart when you're speechless. Don't ever doubt of your existence. 'Cause you're beautiful, believe it. You are with and family. You are with I Am Worldwide community. Success with our partners in this opportunity. This is I Am Family.
sunshine, let's hold our dreams and soar high. Let's drink a coffee, sharing opportunities. I know we'll make it, nothing can ever break it. While we visualize a one-way ticket.